Sa loob ng mga dekada, ang mundo ay nagpondo sa United States at ang mga treasury ay naging pinakaligtas na lugar para iparada ang pera. Pero paano kung magbago yon at magsimulang ibenta ng mundo ang mga ito? Sa simula ng 2026, ang pambansang utang ng United States ay sumirit na sa mahigit 38 trilyong dolyar at mga 24% nito ay pagmamay-ari ng mga dayuhan. Karamihan ay mga gobyerno. Ibig sabihin, hindi lang sa mga mamumuhunan nangungutang ang United States, kundi pati sa mga dayuhang kapangyarihan. At kung sakaling magpasya silang ibenta agad ang utang na yan, lahat ay tatamaan ng epekto. Narito ang mga pangunahing may hawak. Parang listahan ng mga pandaigdigang kapangyarihan. Ang Hapon lang ay may hawak na mahigit 1 trilyong dolyar. Ang China ay may daan-daang bilyon. At ang Europa kapag pinagsama-sama ay maaaring may kontrol pa sa mas maraming trilyon. Tinatawag itong leverage na kayang magpabagsak ng merkado. Hindi lang ito utang ng Amerika, kundi pundasyon ng pandaigdigang sistemang pinansyal. Ang treasury bonds ay parang IOU ng gobyerno ng United States kapag kailangan nila ng pondo. Hindi lang basta nagpiprint ng pera ang gobyerno, kundi nangungutang ito sa pagbebenta ng treasury securities tulad ng short-term treasury bills, medium-term treasury notes at long-term treasury bonds. Hindi lang pinopondohan ng treasuries ang Amerika, sila rin ang nagtatakda ng presyo ng pera para sa buong mundo. Kaya kung ibinenta ng sabay-sabay ang treasuries, mas magiging mahal ang mangutang para sa lahat. Isipin mong ang Hapon ay may 1 billion trade surplus dahil mas marami silang naibebentang kotse at electronics sa Amerika kaysa sa binibili nila. Ngayon, may tambak na dolyar ang Hapon na nakatambak lang, kaya ano ang gagawin nila sa perang iyon? Bumibili sila ng 10-year treasury bond na nagbibigay ng halimbawa 4% kada taon. Kada 6 na buwan, nakakatanggap sila ng interest check. Pagkalipas ng 10 taon, mababawi nila ang 1 bilyong dolyar pati ang lahat ng kinita. Kaya treasuries ang pinakaligtas na investment dahil naniniwala ang lahat na magbabayad pa rin ang Amerika kahit magulo ang mundo. Hindi pa nag-default ang United States kaya umaasa ang mga mamumuhunan na magpapatuloy ito dahil hawak nito ang halos 8 bahagi ng gross domestic product ng mundo. Ang treasury securities ang paraan ng pamahalaan para punduhan ang sarili nito nang hindi nagtataas ng buwis o nagbabawas ng gastusin. Laging may budget deficit ang United States dahil mas mataas ang gastos kaysa buwis na nakokolekta bawat taon. Pinupunan ang kakulangan sa pamamagitan ng pangungutang, lalo na sa pagbebenta ng treasury securities. Noong fiscal year 2024, gumastos ang federal na gobyerno ng 6.8 trilyong dolyar, pero 4.9 trilyon lang ang kita. Ang 1.9 trilyong dolyar na iyon ay utang, karamihan galing sa ibang bansa. Para sa ibang mga bansa, ang United States Treasuries ay nagsisilbing maraming mahahalagang gamit. Una, ito ay isang ligtas na lugar para mag-invest. Ginagamit ng mga bansa ang reserbang dayuhang salapi para patatagin ang pera, pambayad sa import o makialam sa merkado kapag kailangan. Pangalawa, nakakatulong ang treasuries sa pamahalaan ng pera ng bansa. Kung ayaw ng China tumaas ang yuan, bibili sila ng United States dollars at treasuries para tumaas ang demand sa dolyar at bumaba sa yuan. Pangatlo, ang treasuries ay global collateral ng mga bangko para makakuha ng pondo, suportahan ang internasyonal na kalakalan, at matugunan ang kapital na kailangan. At iyan ang dahilan kung bakit hindi mananatiling limitado ang pagbebenta. Kakalat ito sa lahat ng sinusuportahan ng mga reserbang iyon. Pero mas malalim pa ang pandaigdigang kahalagahan nito kaysa roon. Ang United States Treasuries ang basihan ng risk-free rate sa buong mundo. Karamihan ng interest rate tulad ng sa corporate bonds, mortgages, car loans, at credit cards ay nakabase sa dagdag na presyo ng treasuries. Kung ang 10 taon ay nagbibigay ng 4%, maaaring umutang ang isang kumpanya sa 6% at ang isang delikadong startup ay maaaring magbayad ng 10%. Kahit ano paman, lahat ito ay nakabase pa rin sa treasury rate. Pero parami ng parami ang mga bansa na nagsisimulang ibenta ang kanilang United States debt holdings at may ilang dahilan kung bakit. Magandang paraan ang United States Treasury Securities para mabilis makalikom ng malaking halaga ng United States dollars at panandali ang kapital. Kapaki-pakinabang ito kung iniisip ng eksperto na bababa ang dolyar sa malapit na hinaharap. Kung kailangan ng bansa ng malaking pera agad, parang pag-cash in ng chips ang pagbenta ng treasuries habang may halaga pa ito. Pangalawa, habang umuunlad ang relasyon ng mga bansa, bumibili sila ng utang at nag-i-invest sa ekonomiya ng isa't isa.
Kapag nasisira ang mga relasyon, binabawasan ng mga bansa ang utang nila sa isa't isa, kaya nagiging delikado ang sitwasyon. Noong 2025, isa ito sa pinakamalalang pagbaba ng ugnayan ng mga bansa. Bumaba ang tiwala ng mundo sa katatagan ng United States na mahalaga sa bond markets. Kapag nawala ang kumpiyansa, umaalis ang pera. Halimbawa, ang Hapon, pinakamalaking may hawak ng United States Treasury bonds, ay tinamaan ng 15% taripa sa exports nila sa United States noong 2025. Noong Mayo 2025, sinabi ni Katsunobu Kato, Ministro ng Pananalapi ng Hapon, maaaring gamitin ng Hapon ang malaking hawak nito sa Treasury bilang alas sa negosasyon at hadlangan ang mga hakbang ng United States na posibleng magdulot ng tensyon sa kalakalan at relasyon ng dalawang bansa. Matapos magbenta ang Hapon ng mahigit 220 bilyong dolyar ng United States Treasury bonds sa nakalipas na 3 taon, kabilang ang malaking halaga noong Abril 2025. Dahil dito, tumaas ang yields sa Treasury market kaya nag-alok ang United States ng mas mataas na interes sa mamumuhunan. Bahagi nito ay para mapanatiling malakas ang demand at pigilan ang ibang mga bansa na ibenta rin ang kanilang mga hawak. At dito nagsisimula ang chain reaction. Ang China, bilang pangalawang pinakamalaking may-ari, ay naapektuhan din ang relasyon sa United States dahil sa mabilis nitong paglago ng ekonomiya at pagbebenta ng malaking halaga ng utang. Dahil sa mga taripa at agresibong hakbang sa ekonomiya, pinigilan ng China ang United States na makuha ang ilang mahahalagang ore at metal nito. Ang China ay gumawa rin ng mga hakbang upang bawasan ang pagdepende nito sa dolyar habang sinusubukan nitong palakasin ang pandaigdigang posisyon ng yuan. Ang pagbenta ng utang ng United States ay maaaring magpababa ng halaga ng dolyar at suportahan ang yuan kung gagamitin ang kinita pambili nito. Kasabay nito, ang pinakanakababahalang balita ay mula Europa. Kamakailan, iminungkahi ng Washington na bilhin ang Greenland mula sa Denmark. Sabi nila, mahalaga ang lokasyon nito malapit sa Hilagang Amerika para sa United States. Pero nangunguna ang Pransya na gumawa ng anti-coercion package kasama ang posibleng pagbawas ng pamumuhunan sa United States Treasury bonds at iba pa. Malaki ang kapangyarihan ng mga bansang Europeo. Sinasabing kontrolado ng European Union at United Kingdom ang halos 2.5 trilyon sa United States Treasuries. Mas marami ito kaysa sa Hapon at triple sa China, kaya mahalaga. Hindi nila kailangang ibenta lahat. Sapat na ang magbenta ng kaunti. Pero ano nga ba ang mangyayari kung magpasya ang mga bansa na ibenta ang kanilang mga hawak na United States Treasury? Talakayin natin ang ilang hypothetical na senaryo, mula sa mga agarang epekto hanggang sa mga pandaigdigang kahihinatnan. Halimbawa, kung ibinenta ng China lahat ng treasury holdings nito sa isang session, ang biglaang bentahan ng maraming utang ay magpapataas ng supply sa bond market. Kaya kapag mas marami ang supply kaysa demand, mabilis babagsak ang presyo ng mga bond. Nagiging technical ang usapan. Kapag bumaba ang presyo ng bond, tumataas ang yield. Halimbawa, treasury na $1,000 na may 40 dolyar kita kada taon, 4% ang yield. Kapag bumaba sa dolyar, 800 ang bond dahil sa panic selling, magiging 5% ang yield ng parehong 40 dolyar. Walang nagbago sa bond, presyo lang ang nagbago base sa gustong bayaran ng mga tao. Iyon talaga ang nagbabago. Kapag nagsimulang isama ng merkado ang mas mataas na panganib sa presyo. Para maibalik ang kumpiyansa at makahikayat ng mga mamimili sa bumabagsak na bond market, mapipilitan ang United States Treasury na mag-alok ng mas mataas na interest rates sa mga bagong bonds. Posibleng mapilitan ang Federal Reserve gumawa ng emergency policy para patatagin ang ekonomiya. Tataas din ang mortgage rates dahil nakabase ito sa 10-taon Treasury. Kung tumaas sa 6.5% o 7% ang United States Treasury bonds, maaaring pumalo sa double digits ang mortgage rates. Kapag 10% ang mortgage rates, bababa ang halaga ng bahay, mawawala ang yaman ng middle class at bababa ang kumpiyansa ng mamimili. Sa marami, bahay ang pangunahing yaman. Ang pagbagsak ng presyo ay masama sa pananalapi at kumpiyansa nila at susundan ng pagtaas ng interest rates ng credit card at consumer loan. Matutuyot ang corporate borrowing dahil haharap ang mga kumpanya sa mas mataas na interest rates kaya hindi na magiging kapaki-pakinabang ang mga plano para sa pagpapalawak at bagong investments. Magdudulot ito ng artipisyal at malawakang paghigpit sa ekonomiya. Sa ikalawang senaryo, ang bond at stock connection ang nagiging pressure point.
Kapag biglang nagbenta ng treasury holdings ang mga bansa, maaaring magpanik ang merkado at bumagsak ang Dow, S&P 500 at Nasdaq. Kasabay nito, malamang nadadagsa ang pera sa mga tradisyonal na ligtas na investment tulad ng ginto at matitibay na pera gaya ng Swiss franc. Maaaring tumingin din ang ilang investors sa mga alternatibo tulad ng crypto. Mauuwi ito sa alanganin para sa mga karaniwang Amerikanong may 400 at isang K at individual retirement account dahil nakadepende ang mga ito sa stock market at United States Treasury bonds. Sa pinakamalala, pwedeng mabura agad ang retirement at college savings ng mga tao sa United States. Kapag nangyari iyon, malamang magdulot ito ng matinding pampolitika at manlipunang reaksyon at tiyak na sisisihin ng mga tao ang administrasyon. At kung mukhang dramatiko iyon, tandaan, hindi kailangang tuluyang bumagsak ang mga merkado para matakot ang mga tao. Kailangan lang nilang bumaba ng mabilis. Ang ikatlong senaryo ay direktang tatama sa mga bangko dahil hawak nila ang trilyong dolyar na treasuries sa United States balance sheets na inaasahang pinakaligtas na asset. Kapag tumaas ang yields, bumababa ang presyo ng bonds at mabilis na nadaragdagan ang pagkalugi. Bumagsak ang Silicon Valley Bank noong 2023 dahil sa hindi natanggap na pagkalugi sa bonds na sanhi ng mas maliit na pagtaas ng yields kaysa sa kasalukuyang pinag-uusapan. Kung maubusan ng pera ang mga bangko sa United States, maaapektuhan din ang iba nilang serbisyo sa pagbabangko. Bukod sa mataas na mortgage rates, maaaring higpitan ng bangko ang lending standards tulad ng mas malaking down payment at mas mataas na credit score. Titigil ang transaksyon sa bahay, mawawala ang trabaho sa konstruksyon, at malulugi ang mga industriyang umaasa sa pabahay. Sa ikaapat na senaryo, maaaring malaki ang pagbabago ng halaga ng dolyar na magdudulot ng epekto sa lokal na industriya. Sa una, pwedeng lumakas habang naguunahan ang mga mamumuhunan para sa likwididad. Dahil sa dami ng utang na nakatali sa dolyar, maaaring magmadali ang mga nangungutang kumuha ng dolyar, kaya tataas ang demand nito. Pero sa katagalan, maaaring mabawasan ang tiwala sa United States dollar bilang pandaigdigang reserbang pera at maaaring pabilisin ng mga bansa ang kanilang pagsisikap na lumayo sa pag-asa sa United States dollar bilang reserba. Pwedeng mas gamitin ang mga alternatibong pera, digital na pera at gold-backed settlement system, lalo na ng Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Matagal nang gumagawa ng alternatibo sa sistemang dolyar ang Brazil, Russia, India, China at Timog Africa. Ang krisis sa United States Treasury ay magpapatibay sa kanilang argumento at magpapabilis ng pag-usbong ng multipolar na sistema ng pera, ngunit posibleng hindi lang ekonomiya ang maapektuhan. Maaaring ituring na pag-atake ang sabayang pagbebenta ng Treasury. Maaaring tumugon ang United States sa pamamagitan ng pagpapataw ng mga parusa sa mga dayuhang bangko, lalo na sa mga nasa China na matagal nang nagsisikap pahinain ang dolyar bilang pandaigdigang pera. Magreresulta ito sa pamimilit sa mga kaalyado ng Amerika at China na pumili ng panig, magdudulot ng pagkakabahabahagi ng alyansang pinansyal at bagong Cold War gamit ang balance sheet at reserba ng central bank. Sa ganitong sitwasyon, ang mga bansang patuloy magbenta ng treasury bonds ang nagtatakda ng kapalaran. Maaari nilang piliin na kunin ang mas mataas na long-term yields at maging mahalagang kaalyado ng United States upang matiyak ang kinabukasan ng ekonomiya ng bansa. May isang simpleng konsepto na pumipigil sa mga sitwasyong ito na mangyari o magdulot ng paralysis sa pandaigdigang ekonomiya. Mutually assured financial destruction o mutually assured financial destruction. Ang pagbebenta ng treasuries ay nakakasama rin sa nagbebenta. Katulad ito ng Cold War deterrence, kung saan umiwas sa digmaang nuklear ang United States at Soviet Union dahil parehong mapipinsala. Hindi madaling ibenta ng mga may hawak ng treasury ang utang ng United States nang hindi naaapektuhan ang sarili nilang ekonomiya. Kung ililikida ng China lahat ng treasury nito, bababa ang halaga ng asset na nilalabasan nila. Bawat bond na ibinebenta nito ay nagpapababa ng presyo. Ibig sabihin, kapag nagsimula na ang proseso, talo na ang China kapag sinubukan nitong ibenta pa ang natitira. Kung bumili ang China ng 10-year treasury bond sa halagang $1,000 at ibinenta ito kapag bumaba na ang presyo sa merkado sa 800, nalugi ang China ng $200 kada bond. I-multiply mo yan sa hawak nilang daan-daang bilyong dolyar. Makikita mong napakalaki ng lugi. Pero may isa pang aspeto rito na mas nakakabahala. Ito ang nuclear option na legal sa ilalim ng batas ng United States.
Ang International Emergency Economic Powers Act ay nagbibigay ng malawak na kapangyarihan sa presidente sa panahon ng pambansang emergency. Kung magsanipuwersa ang mga banyagang gobyerno sa pagbebenta ng treasury, maaaring ideklara ng presidente na banta ito sa pambansang seguridad. Sa IEEP, pwedeng i-freeze ng treasury ang asset ng central bank na kasali. Di makakabenta ang Europa dahil hindi kinikilala ng United States ang paglilipat. Mananatili lang nakatingga ang kanilang trilyon na pondo. Sa teknikal na usapan, ito ay maituturing na default sa mga obligasyon ng United States, pero ang mga korte sa Amerika ay nagpapasakop sa desisyon ng presidente pagdating sa mga usaping pambansang seguridad. Ito ang pananalaping katulad ng pagsamsam sa armada ng kalaban sa digmaan. Ibig sabihin, hindi ganap na ligtas ang mga treasury. Nakadepende ang seguridad nila sa desisyon ng ibang bansa na huwag subukan ang sistema. Umaasa pa rin ang United States na tatanggapin ng mga mamumuhunan ang panganib at patuloy na bibili ng utang ng Amerika. Ngunit wala pa ring simpleng sagot. Magkakaugnay ang pandaigdigang ekonomiya, kaya mahirap hulaan ang mga susunod na mangyayari, lalo na't umaasa ang mga merkado sa tiwala at katatagan. Kapag nasira ang pundasyon, hindi na epektibo ang karaniwang patakaran. Ito ang tunay na panganib. Sa ngayon, malabong mangyari ang mga senaryong ito. Mawawala ang marami kapag pinindot ang sell all button, pero nakakatakot na nandyan ito at sapat na ang pagkawala ng tiwala para magsimula ang panik kahit walang total na bentahan. Panoorin kung ano mangyayari kung bumagsak ang ekonomiya ng United States bukas o i-click ang video na ito.